Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 30. Lumang Tipan, Exodus 1, Exodus 2, Exodus 3. Ito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel na sumama kay Jacob sa Ehipto. Bawat isa sa kanilang sambahayan ay Ruben, Simeon, Levi at Judah. Isakar, Zebulun, at Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Lahat ng ipinanganak mula kay Jacob ay 70 ang bilang. Si Jose ay nasa Ehipto. Pagkatapos si Jose, lahat ng kanyang mga lalaking kapatid, at lahat ng salin-lahing iyon ay namatay. Ang mga Israelita ay naging mabunga, lubhang dumami ang bilang at naging napakalakas, ang lupain ay napuno nila. Pagkatapos isang bagong hari ang namahala sa Ehipto, na walang pakialam sa alaala ni Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tingnan ninyo ang mga Israelita, mas marami pa sila at malalakas pa kaysa sa atin. Tara na, makipag-ugnayan tayo ng may karunungan sa kanila. Kundi patuloy silang dadami, at kung magkaroon ng digmaan, sasama sila sa ating mga kaaway, makikipaglaban sa atin at aalis sa lupain. Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tagapangasiwa sa kanila para apihin sila ng mabibigat na trabaho. Nagtayo ang mga Israelita ng lungsod-imbakan para kay Paraon, Pitom at Ramses. Habang inaapi sila ng mga taga-Ehipto, mas dumarami ang bilang ng mga Israelita at kumakalat. Kaya sinimulan ng mga taga-Ehipto para mangamba ang mga Israelita. Pinagtatrabaho ng mabagsik ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. Ginawa nilang masaklap ang kanilang buhay na may kasamang mabibigat na paglilingkod sa tisa at laryo, at sa lahat ng uri ng gawain sa mga bukid. Lahat na kailangan nilang gawain ay mahirap. Pagkatapos ang hari ng Ehipto ay nakipag-usap sa Hebreyong mga Komedrona, ang pangalan ng isa ay si Sifra, at ang isa ay si Pua. Sinabi niya, kung tutulong kayo sa mga Hebreyong babae sa paanakan, pagmasdan ninyo kapag sila ay mangganganak. Kapag ang sanggol ay lalaki, patayin ninyo, pero kung ito ay babae, siya ay mabubuhay. Pero ang mga hilat ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang iniutos ng hari ng Ehipto, sa halip, pinabayaan nilang mabuhay ang mga lalaking sanggol. Pinatawag ng hari ng Ehipto ang mga Komedrona at sinabi sa kanila, bakit pinabayaan ninyo na mabuhay ang mga lalaking sanggol? Sumagot ang mga hilat kay Paraon, ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng taga-Ehipto, sila ay masigla at tapos ng manganak bago dumating ang Komedrona. Pinangalagaan ng Diyos ang mga Komedrona. Ang mga tao ay dumarami ang bilang at naging napakalakas. Dahil may takot ang mga Komedrona sa Diyos, binigyan sila ng kanilang sariling pamilya. Inutusan ni Paraon ang lahat ng kanyang mga tao, kailangan ninyong itapon sa ilog bawat lalaki na ipinanganak, pero pabayaan ninyong mabuhay ang bawat babae. Ngayon isang lalaki sa lipi ng mga Levi ang nakapag-asawa ng isang babaeng Levi. Nabuntis ang babae at nagsilang ng isang anak na lalaki. Nang makita niya na malusog ang bata, itinago niya ito ng 3 buwan. Pero nang hindi na siya maitago nila, kumuha siya ng isang basket na papyrus at sinilyohan ito ng aspalto at alcaitran. Pagkatapos nilagay niya dito ang bata at inilagay ito sa mga tambo sa tubig sa tabi ng ilog. Ang kanyang kapatid na babae ay nakatayo sa may hindi kalayuan para tingnan kung anong mangyayari sa kanya. Ang anak na babae ni Paraon ay nagpunta sa ilog para maligo doon habang naglalakad ang kanyang mga katulong sa tabing ilog. Nakita niya ang basket kasama ng mga tambo at pinapuntahan niya sa kanyang katulong para kunin ito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang bata. Masdan ito, ang bata ay umiiyak. Siya ay nahabag sa kanya at sinabing, ito ay tiyak na isa sa mga sanggol ng mga Hebreo. Pagkatapos sinabi ng kapatid na babae ng bata sa anak na babae ni Paraon, maaari ba akong pumunta at kumuha ng isang babaeng Hebreo para alagaan ang sanggol para sa iyo? Sinabi ng anak na babae ni Paraon sa kanya, pumunta ka. Kaya nagpunta ang batang babae at kinuha ang ina ng sanggol. Sinabi ng anak na babae ni Paraon sa ina ng bata, kunin mo ang sanggol na ito at alagaan mo siya para sa akin,
at bibigyan kita ng mga kabayaran. Kaya kinuha ng babae ang sanggol at inalagaan siya. Nang lumaki na ang sanggol, siya ay dinala niya sa anak na babae ni Paraon, at siya ay naging lalaking anak niya. Pinangalanan niya siyang Moises at sinabing, dahil inahan kita mula sa tubig. Nang lumaki na si Moises, pumunta siya sa kanyang bayan at inobserbahan ang kanilang mahirap na gawain. Nakita niya ang isang taga-Ehipto na sinasaktan ang isang Hebreo, isa sa kanyang sariling bayan. Lumingon siya sa magkabilang banda, at nang makita niya na walang tao doon, pinatay niya ang taga-Ehipto at tinago ang kanyang katawan sa buhangin. Lumabas siya ng sumunod na araw, at nakita ang dalawang Hebreo na nag-aaway. Sinabi niya sa isang may sala, bakit mo sinasaktan ang iyong kasamahan? Pero sinabi ng lalaki, sino ang gumawa sa iyong pinuno at hatulan kami? Pinaplano mo ba akong patayin gaya ng iyong pagpatay sa taga-Ehipto? Pagkatapos natakot si Moises at sinabing, ano man ang ginawa ko ay tiyak na nalaman ng iba. Ngayon nang marinig ni Paraon ang tungkol dito, sinubukan niyang patayin si Moises. Pero tumakas si Moises mula kay Paraon at nanatili sa lupain ng Midian. Umupo siya doon sa tabi ng isang balon. Ngayon ang pari ng Midian ay mayroong 7 anak na babae. Dumating sila, umigib ng tubig, at pinuno ang mga labangan para painumin ang kawan ng kanilang ama. Dumating ang mga pastol at sinubukang palayasin sila, pero lumapit si Moises at tinulungan sila. Pagkatapos pinainom niya ang kanilang mga kawan. Nang pumunta ang mga babae kay Reuel na kanilang ama, sinabi niya, bakit maaga kayong nakauwi ngayong araw? Sinabi nila, tinulungan kami ng isang taga-Ehipto mula sa mga pastol. Ipinag-igib pa nga niya kami ng tubig at pinainom ang mga kawan. Sinabi niya sa kanyang mga anak na babae, kaya nasaan siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaki? Tawagin ninyo siya para makasabay natin siyang kumain. Sumang-ayon si Moises na manatili siya kasama ang lalaki, na binigay rin ang kanyang anak na babae na si Zipporah para mapang-asawa. Siya ay nagsilang ng anak na lalaki, at pinangalanan siya ni Moises na Gersem. Sinabi niya, ako ay naging isang mamamayan sa isang dayuhang lupain. Lumipas ang isang mahabang panahon, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang mga Israelita ay dumaing dahil sa kanilang pagkaalipin. Sila ay humingi ng tulong, at ang kanilang daing ay nakarating sa Diyos dahil sa kanilang pagkaalipin. Nang marinig ng Diyos ang kanilang mga daing, inalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Nakita ng Diyos ang mga Israelita, at naunawaan niya ang kanilang kalagayan. Ngayon si Moises ay nagpapastol pa rin ng kawan ng biyenan niyang si Jethro, ang pari ng Midian. Pinangunahan ni Moises ang kawan sa malayong dako ng ilang at dumating sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya sa isang nagliliyab na apoy sa mababang puno. Tumingin si Moises at nakita na nagliliyab ang puno pero ito ay hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, lilinggan ako at titingnan ang kahangahangang bagay na ito, bakit ang puno ay hindi nasusunog? Nang makita ni Yahweh na lumingon si Moises para tingnan, tumawag ang Diyos sa kanya mula sa mababang puno at sinabi, Moises, Moises. Sinabi ni Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Habarin mo ang sapatos sa iyong mga paa, dahil ang lugar na kinatatayuan mo ay lupang inilaan sa akin. Dagdag pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Pagkatapos tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, dahil takot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi ni Yahweh, tunay na nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan na nasa Ehipto. Narinig ko ang kanilang pagsigaw dahil sa kanilang mahihigpit na tagapangasiwa, dahil alam ko ang tungkol sa kanilang pagdurusa. Bumaba ako para palayain sila mula sa kapangyarihan ng mga taga-Ehipto at dalhin sila mula sa lupaing iyon patungo sa mabuti at malawak na lupain, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa rehiyon ng mga Kananeo, Heteo, Amoaryo, Perezeo, Havita, at mga Jebuso. Ngayon ang mga pagsigaw ng bayan ng Israel ay nakarating sa akin.
Bukod dito, nakita ko ang pagmamalupit na dulot ng mga taga-Ehipto. Kaya ngayon, ipapadala kita kay Paraon para dalhin mo ang aking bayan, ang mga Israelita, palabas mula sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino ba ako, na dapat akong magpunta kay Paraon at dalhin ang mga Israelita mula sa Ehipto? Sumagot ang Diyos, ako ay tiyak na makakasama mo. Ito ang magiging palatandaan na pinadala kita. Kapag nailabas mo ang bayan mula sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, pagpunta ko sa mga Israelita at sabihin sa kanilang, ang Diyos ng inyong mga ninuno ay pinadala ako sa inyo. At kung sabihin nila sa akin, ano ang pangalan niya, ano ang dapat kong sabihin sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako. Sabi ng Diyos, dapat mong sabihin sa mga Israelita, si ako ang nagpadala sa akin sa inyo. Sinabi rin ng Diyos kay Moises, dapat mong sabihin sa mga Israelita, si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ay nagpadala sa akin sa inyo. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ganito ako mapapanatili sa isipan ng lahat ng mga salinlahi. Lumakad ka at sama-samang tipunin ang mga nakatatanda ng Israel. Sabihin sa kanila, si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay nagpakita sa akin at nagsabi, tunay ngang napagmasdan ko kayo at nakita ang ginawa sa inyo sa Ehipto. Nangako akong kukunin kayo mula sa pagmamalupit sa Ehipto patungo sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoaryo, Perezeo, Havita, at mga Jebuso, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Makikinig sila sa iyo. Ikaw at ang mga nakatatanda ng Israel ay dapat pumunta sa hari ng Ehipto, at dapat mong sabihin sa kanya, na si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo ay kinatagpo kami. Kaya ngayon hayaan mo kaming maglakbay ng 3 araw sa ilang, para makapaghandog kami kay Yahweh, na aming Diyos. Pero nalalaman ko na ang hari ng Ehipto ay hindi kayo papayagang umalis, maliban na ang kamay niya ay pilitin. Iaabot ko ang kamay ko at sasalakayin ang mga taga-Ehipto ng mga himalang gagawin ko sa gitna nila. Pagkatapos niyon, papayagan niya kayong umalis. Bibigyan ko ang mga taong ito ng pabor mula sa mga taga-Ehipto, kaya sa pag-alis ninyo, hindi kayo aalis na walang dala. Bawat babae ay hihingi ng pilak at gintong alahas at mga damit mula sa kapitbahay na taga-Ehipto at sinumang babaeng nanatili sa bahay ng mga kapitbahay niya. Ilalagay ninyo ang mga iyon sa inyong mga anak na lalaki at babae. Sa paraang ito ay lolooban ninyo ang mga taga-Ehipto. Bagong tipan. Matthew 26 is the 1-30. At nangyari nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, alam ninyo na pagkalipas ng 2 araw darating ang Paskwa, at ang anak ng tao ay ibibigay upang may pako sa krus. At ang mga punong pari at ang mga nakatatanda ng mga tao ay nagkatipon-tipon sa palasyo ng pinakapunong pari na nagngangalang si Caiaphas. Nagsabuatan sila na hulihin si Jesus ng panakaw at patayin. Sapagkat sinasabi nila, hindi sa araw ng pista, upang hindi magkaroon ng kaguluhan ang mga tao. Ngayon, habang si Jesus ay nasa Betania sa bahay ni Simon na kitungin, habang siya ay nakasandal sa mesa, may babae na lumapit sa kanya na may dalang isang sisidlang alabastro ng mamahaling pabango, at ibinuhos niya ito sa kanyang ulo. Subalit nang makita ng kanyang mga alagad ito, sila'y nagalit at sinabi, anong dahilan sa pag-aaksayang ito? Maaari sana itong ipagbili ng malaking halaga at ipamimigay sa dukha. Ngunit si Jesus, na nalalaman ito, sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babaeng ito? Sapagkat gumagawa siya ng napakabuting bagay sa akin. Nasa inyo palagi ang mga dukha, subalit hindi ninyo ako makakasama palagi. Sapagkat nang binuhos niya itong pabango sa aking katawan, ginawa niya ito para sa aking paglilibing. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, ang ginawa ng babaeng ito ay ipagsasabi din sa pag-alala sa kanya.
At ang isa sa 12 na nagngangalang Judas Iscariote ay pumunta sa mga punong pari at sinabi, "Ano ang nais ninyong ibigay sa akin, upang siya'y ibigay ko sa inyo?" At nagtimbang sila ng 30 piraso ng pilak para sa kanya. Mula ng panahong iyon humanap siya ng pagkakataon upang ibigay siya sa kanila. Ngayon sa unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, nagsilapit ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, "Saan mo nais na tayo ay maghanda upang iyong kainin ang pagkain ng Paskwa?" Sinabi niya, "Pumunta kayo sa lungsod sa isang tao roon at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, ang panahon ko ay malapit na. Gaganapin ko ang Paskwa sa inyong bahay kasama ng aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad kung ano ang ipinag-utos ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang pagkain ng Paskwa. Nang sumapit ang gabi, umupo siya upang kumain kasama ang mga 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi niya, "Totoo itong sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nalungkot, at ang bawat isa ay nagsimulang nagsipagtanong sa kanya, "Tiyak na hindi ako, Panginoon." Sumagot siya, "Ang sinumang kasabay kong sumawsaw ng kanyang kamay ay siyang magkanulo sa akin. Ang anak ng tao ay aalis, katulad ng naisulat patungkol sa kanya. Ngunit aba sa lalaking iyon na magkanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa sa lalaking iyon na hindi na siya ipinanganak." Si Judas, na siyang nagkanulo sa kanya ay nagsabi, "Ako ba, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw mismo ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, kumuha si Jesus ng tinapay, ipinagpasalamat ito, at pinagputol-putol. Binigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ay ang aking katawan." Kumuha siya ng kopa at nagpasalamat, at ibinigay ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Sapagkat ito ay ang aking dugo ng kasunduan na ibinuhos para sa marami para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Subalit sasabihin ko sa inyo, buhat ngayon hindi na ako muling iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na ako ay iinom nito ng panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Mga awit, Psalm 19:1-6. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ipinapalam ng himpapawid ang ginawa ng kanyang kamay. Bawat araw ang pananalita ay bumubuhos, bawat gabi nagpapahayag ito ng kaalaman. Walang pananalita o salaysay, ni hindi naririnig ang kanilang tinig. Gayunpaman ang kanilang mga salita ay umaabot sa buong mundo, at ang kanilang pananalita ay hanggang sa dulo ng mundo. Nagtayo siya ng tolda para sa araw sa kalagitnaan nila. Ang araw ay parang lalaking ikakasal na lumalabas sa kanyang silid at parang isang lalaking malakas na nagagalak kapag siya ay tumatakbo sa kanyang karera. Ang araw ay sumisikat mula sa isang dako at tumatawid sa himpapawid hanggang sa kabila, walang makatatakas sa init nito. Ang araw ay sumisikat mula sa isang dako at tumatawid sa himpapawid hanggang sa kabila, walang makatatakas sa init nito. Mapagmahal na Panginoon, nakikita namin ang iyong puso para sa mga nagdurusa at ang iyong kahandaang baguhin ang iyong mga plano alang-alang sa isang taong nangangailangan. Habang nasasaksihan namin ang pagpapagaling sa babaeng may sakit ng pagdurugo at ang pagkabuhay muli sa anak ni Jairo, palalimin mo ang aming pananampalataya sa iyong kapangyarihan laban sa sakit at kamatayan. Tulungan mo kaming makipagsiksikan sa karamihan upang mahawakan ka at maniwala kahit na parang wala ng pag-asa. Naway maranasan namin ang iyong kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa bawat aspeto ng aming buhay. Na may mga pusong itinaas sa nabuhay na Panginoon, kami ay nagsasabi ng Amen.